Lumipat ang eksena sa opisina ng Kinis Guild kung saan makikita si Mr. Kang, na bumisita kay Park Hwan-tae upang pag-usapan ang insidente. Nagpalitan sila ng pagbati, at hiniling ni Park na linawin kung talagang Silver Moon Guild ang tumambang sa kanya. Kinumpirma ito ni Mr. Kang at sinabi pa niya kung kilala niya ang hunter na si Kang Chung-sang, ang vice leader ng Silver Moon. Sinabi ni Mr. Park na kilala niya at sinabihan siya ni Mr. Kang na ang vice leader ang may kasalanan sa insidente, at idinagdag niya na iniwan siya ni Sang-woo sa isang baldado na estado at hindi na ito makaka-recover. Pagkatapos ay nagsiwalat si Park Hwan-tae at sinabi na ang vice leader, na si Kang Chung-sang, ay isa sa kanyang mga kinontratang hunter noong siya ay nagtatrabaho para sa Haesung Guild. Natigilan si Mr. Park nang marinig ito at iniisip kung talaga bang ang Silver Moon Guild ay aktwal na nagtatrabaho sa ilalim ng Haesung Guild, at wala silang ebidensya na magpapatunay dito, hanggang sa lumitaw si Han Mi-ho sa kawalan at may hawak na file. Ipinapaalam niya sa kanila ang lahat ng nangyari sa paggawa ng Silver Moon Guild ng mga jewel crystal, at nagdedetalye patungkol ito sa pagdi-deliver ng mga crystal sa Haesung Guild. Idinagdag pa niya na mayroong maraming mga guild na nasa ilalim ng Haesung Guild na gumagawa ng parehong eksaktong bagay ng crystal. Nagpalitan ng pagbati sina Mr. Kang at Han Mi-ho, at inilabas na rin ni Hwan-tae ang nilalaman ng dokumento at tinanong kung ano ang DEP. Ipinaliwanag ni Han Mi-ho na ito ay isang mapanganib na gamot na nagpapalakas ng katawan, at merong isang bagay na hindi ka panipaniwala na kung paano nakakagawa ang isang B-class guild ng mga kristal sa ganoong kahusayan, at talagang may malaking tao sa likod ng lahat ng ito. Sa kabuuan, inunit at sinabi ni Han Mi-ho na malalim ang pagkakasangkot ng Haesung Guild sa sitwasyong ito. Ibig sabihin, ang pagkasangkot nila ay magbibigay ng mga matinding panganib sa kanila. Lumipat ang eksena sa isang excavation ng Underground Hunters Society. Mula nang gawing legal ang mga hunters, ang mga bagay tulad ng pamamahala sa mga hunting grounds, mga sistema ng pagbili at pagbebenta sa mga halimaw, at maging ang mga buwis ay inilagay ng gobyerno. Sa pamamagitan ng mga ganong bagay, ang trabahong bilang hunter ay nakokontrol at naging matatag, pero hindi lahat ay sumasang-ayon sa mga panuntunang iyon. Ang ilan sa mga hunter ay kumukontra sa pagpaparehistro ng pagkakakilanlan at ang mga mahigpit na patakaran na inilagay ng Hunter Association, na nagresulta sa pagtatago at pagbuo ng isang sariling lipunan. At dahil doon, ang mga walang lisensyang hunter ay nakakagawa ng mga operasyon sa pagpupuslit ng mga ilegal na armas at backhanded na pamamaraan. Sa pamamagitan nito, tayo ay nasa point of view ni Kim na dala ang bag ng jewel crystals at ibebenta sa Underground Hunter Society. Tinawag niya ang isa sa mga bartender at ipinaliwanag kung paano niya nakuha ang mga kristal. Nang makita ang bag ng mga kristal, ang bartender ay nagulat at nag-alinlangan, at sinabi ni Kim ang karagdagan kung mayroong tao ba ang gustong bumili nito sa mataas na presyo. Hindi siya sumasagot, at humingi lamang ng paumanhin ang bartender, at isang boses mula sa likuran ang nagtanong kung siya ba si Kim. Biglang lumapit kay Kim ang dalawang malalaking tao na may maskara at may pulang mga mata, at sinabi na sumama siya sa kanila. Hinawakan si Kim sa braso, at sinabi ng bartender na may nanginginig na boses na pinagbantaan ang kanyang pamilya kaya wala siyang pagpipilian. Ngunit biglang, isa sa mga underground hunter ay humarap sa isa sa mga nakamaskara at sinabihan siyang tumahimik, nasar siya dahil sa ginugulo nila ang bar. Hindi kumikibo ang lalaking nakamaskara at pasimpleng sinabihan siyang umatras, ngunit lalong idinidiin ng underground hunter ang kanyang mukha. At bago pa makapagsalita ulit ang underground hunter, sinuntok siya sa mukha ng lalaking nakamaskara at lumipad sa kabilang bahagi ng silid, na ang lalaking nakamaskara ay naiinis na para bang inaalis niya lang ang isang langaw. Sinabi ng lalaking nakamaskara na sila ay aalis na, pero sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, sinipa siya sa likod sa kanyang ulo at lumipad siya sa kabilang bahagi ng silid. Sinipa siya ng walang iba kundi ang pangunahing bida mismo na si Sang-woo. Napasabi si Sang-woo sa kanyang sarili na tama siya dito kay Kim, at bumalik ang flashback sa eksena noong panahong pinag-uusapan ni Kim at Sang-woo ang insidente pagkatapos niyang sabihin na hindi niya kailangang humingi ng tawad. Sinabi ni Sang-woo kay Kim na siya ay kabilang sa agency ni Mr. Kang, at siya ay tutulungan sa abot ng kanyang makakaya. Sinabi ni Sang-woo kay Kim na subukang ibenta ang jewel crystal na kinuha niya,
at ang eksena ay lumipat sa kasalukuyan kung saan sinabi ni Sang-woo na alam niyang kakagat sila sa bitag na ito. Pagkatapos ay lumipat ang panaw sa lalaking kinasusuklaman ng lahat, si Shin Hye-sang, na pumunta sa isang hindi kilalang underground bunker. Bago siya makapasok sa isang misteryosong silid, isang hunter ang namamahala sa seguridad at susuriin ang kanyang katawan kung may anumang mga armas. Nagtatanong si Shin kung bakit kailangan pa niyang suriin kung mayroon siyang baril o anumang bagay, na sinasabi sa security na siya ay A-class hunter at kaya siyang patayin sa mas madaling paraan. Natigilan ng hunter at tumugon sa kanyang pahayag, pero napatawa lamang dito si Shin, sinabing biro lamang ang kanyang banta. Maayos siyang nakapasok, at sa wakas ay nahayag na ang silid na kanyang pinasok. Ang silid ay pagmamayari ng misteryosong karakter na tinatawag na The Prophet Oracle. Sinabi ng propeta na alam niya kung bakit siya naririto at ang kanyang maisasagot ay pareho pa rin dati. Sinabi niya sa kanya na sumuko na at lasapin na lamang ang buhay na ibinibigay sa kanya hanggang ngayon. Nanggagalaiti si Shin at sinasabi na yumuyukod na sa kanya ang bawat makapangyarihang tao, kabilang ang matataas na politiko, at bakit sinasabi pa rin sa kanya na sumuko na lamang. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kapalaran ay nagbago ng gusto at upang maintindihan ng maayos, nagbago ito dahil sa isang tao. Si Shin ay sumisigaw sa galit at hinihiling na malaman kung sino ito, ngunit sinabi ng propeta na hindi niya kilala ang taong ito at inihayag na ito ay hindi nag-iisa o dalawa lamang. Bumalik ang eksena sa Haesang Guild Underground Hunter Society, kung saan hinihiling ni Sang-woo sa binugbog niyang lalaking nakamaskara na sabihin sa kanya ang password sa kanyang telepono. Ngunit sinabi nito na mas gugustuhin na lamang niyang mamatay, na ikinagulat ni Sang-woo nang makita kung gaano siya kabrutal. Si Sang-woo, gayunpaman, ay nagsasaad na hindi siya papatayin ngunit ibibigay siya sa mga underground hunter, kabilang na dito ang hunter na nasuntok kanina. Sinasabi ni Sang-woo na sila ay galit at ang kanyang kapalaran ay magiging kritikal pa sa kamatayan kung iiwan siya sa kanilang mga kamay, na naging sanhi na ibinigay na lamang niya ang kanyang password. Lumipat ang eksena sa team leader ng Haesang Guild team, si Shin Janek, ang taong nakita na natin dati. Nagring ang kanyang telepono, kaya kinuha niya ito at nalaman niyang nakuha na nila ang jewel crystals. Kinumpirma at sinabihan siya ni Janek na dalhin na ito sa Factory 3, at nagkomento ito at nagtatanong kung bakit kakaiba ang boses niya. Sinabi sa kanya ng tao sa telepono na ito ay siguro sa mahinang signal, at inutusan siya ni Janek na palitan ang kanyang telepono bukas. Idinagdag at sinabihan siya ni Janek na siguraduhin walang anumang makakahadlang sa produksyon nila ng DEP, na nagsasabi kung paano galit na galit ang CEO sa nangyari sa Silver Moon Guild at tinitiyak na hindi na ito palalagpasin ang anumang mga palpak na gawain. Natapos na ang tawag sa telepono, at makikitang si Sang-woo ang nasa kabilang telepono sa buong oras na iyon. Pagkatapos ay inutusan ni Sang-woo ang lalaking nakamaskara na kunin ang mga kristal at dalhin ito sa nabanggit na pabrika, ngunit tumanggi muli ang lalaki at sinabi na siya ay magpapakamatay na lamang kung gagawin niya iyon. Walang pakialam si Sang-woo ulit at tumalikod at sinasabi sa mga galit na mga underground hunter na gawin ang anumang gusto nila sa lalaking nakamaskara. Nagbabantang sinabi ni Sang-woo na siya ay inosente para masaksihan ang patayan na malapit nang mangyari, kaya't sinabi ni Sang-woo na uuwi na lamang siya, na naging dahilan upang muling tumugon at magmakaawa ulit ang lalaking nakamaskara na gagawin niya ang lahat ng ipapagawa niya. Lumipat ang eksena at pagkatapos ng sitwasyong iyon, nagtanong si Sang-woo kay Kim kung maayos niyang nai-record ang lahat ng nangyari. Kinumpirma ito ni Kim at ito'y nagawa niya, at sinabihan siya ni Sang-woo na ipadala ang record kay Mr. Kang at pati na rin ang lokasyon ng pabrika. Muli siyang pinasalamatan ni Kim sa pagtulong sa kanya, at ngumiti si Sang-woo habang sinasabi niyang wala lang ito. Pinago ni Kim ang paksa at sinabi na nalaman niya kamakailan mula sa balita, na ang kanyang skill ay cloning ability. Si Sang-woo ay hindi natuwa at tinatanong kung gaano pa katagal niya ito mapapansin, at sinasabi na siya ay wala talagang interes sa iba. Bumawi si Kim at sinasabi na naging magulo lang ang kanyang isipan nung nakaraan, at nagtanong siya ngayon kay Sang-woo kung alam pa ba nito ang kanyang pangalan, kung saan buong kumpiyansa na sinabi ni Sang-woo sa kanya na siya ay si Potion Maker. Nang marinig ito, naasar si Kim at hinawakan ang leeg ni Sang-woo at sinakal siya ng istilong Homer Simpson at sinabihan siyang tandaan ng maayos ang kanyang pangalan.
Pinakawalan na siya ni Kim at nagtatanong kung bakit siya nag-iisa, at tinatanong din kung nasaan ang kanyang mga clone. Natatawa si Sang-woo habang sinasabi niya na sila ay abala sa isang bagay. Ang eksena ay lumipat sa isang Korean barbecue kung saan ang kanyang mga clone ay nakikitang kumakain sa kanilang nasasabik na reaksyon. Sa wakas, ang mga clone ay tinitrito na parang mga tamang tao. Ano ang susunod na mangyayari, at ano ang mangyayari sa hinaharap para kay Sang-woo at sa agency ni Mr. Kang?